Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Tanod patay matapos barilin habang nagpapagasolina sa Bayambang, Pangasinan. Dalawang empleyado ng Benguet Provincial Engineering Office nasawi matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang loader. Mga nakatira malapit sa Agno River, pinayuhang magsagawa ng preemptive evacuation dahil sa pagpapakawala ng tubig ng San Roque Dam. Kapuso Mall Show sa San Carlos City, Pangasinan, dinagsa ng fans. Encantadia Fever na mayani sa kabila ng masamang panahon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, sa inisyal na halaga ng danyo sa agrikultura ay nasa 448 million pesos na dahil sa epekto ng habagat at sunod-sunod na bagyo sa Pangasinan. Kung saan 14 na lugar pa rin sa lalawigan ng Pangasinan ang lubog sa baha. Ang detalye sa report ni CJ Torida. Sa initial assessment ng PDRRMO, umabot na sa mahigit 448 million pesos ang halaga ng danyo sa agrikultura sa Pangasinan dahil sa paghagupit ng sunod-sunod na bagyo na nagpalakas sa hanging habagat. Nasa 481 million pesos naman ang halaga ng danyo sa infrastruktura at mahigit 3 million pesos sa livestock. Patuloy ang restoration efforts sa Western Pangasinan na labis na sinalanta ng bagyong Emong. May mga lugar pang walang kuryente at walang linya ng komunikasyon. Nag-formulate tayo ng recovery and rehabilitation plan. Ongoing yung rapid damage assessment and risk analysis. Nakararanas pa rin ng baha ang 14 na lugar sa probinsya. Binabaha pa rin ang maraming bahagi ng Dagupan City. Ang nakikita ko, sir, parang kalahati pa ng 31 barangays. Yun yung mga nasa malapit sa river system natin. Passable na ang A.B. Fernandez Avenue, pero hirap pa rin madaanan ng light vehicles ang Burgos Street hanggang extension nito. Dito sa bahagi ng A.B. Fernandez Avenue, corner Burgos Street, malalim pa rin ang antas ng baha at ipinapayo ng mga otoridad na bawal munang tumawid o dumaan yung mga light vehicles. Kaya lang, marami pa rin ang mga tricycle driver na nangangahas at pilit tumatawid, magkapaghanap buhay lamang sa gitna ng baha. Hindi rin pwedeng dumaan ang light vehicle sa Mayombo Karanglaan Road. Pahirapan sa pagdaan ang mga sasakyan, kaya nakabantay ang mga poso enforcer. Para yung mga pwede dumaan dito, ikad namin sa kaliwa o sa kanan. Malalim yata, sir. Alanganin ako. Meron nang masira yung motor. Mas mahal pa yung isa niya kasi yung bayad nila. Patuloy na nakabantay ang mga otoridad sa sitwasyon sa baha dahil patuloy pa rin nararanasan ang pag-ulan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. San Roque Dam nagsimula ng magpakawala ng tubig kaninang 4 p.m. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay mayroon ng mga LGU na nagpapatupad ng preemptive evacuation habang sa bayan naman ng Aguilar ay ongoing yung forced evacuation na isinasagawa sa mga residenteng nakatira sa bahagi ng Barangay San Jose. Alas 4 ngayong hapon nang buksan ng isang gate ng San Roque Dam na nasa San Manuel, Pangasinan. Sa abiso na nilabas ng National Power Corporation, precautionary measure ang dahilan ng pagre-release ng tubig sa dam, lalo pat malapit na ito sa 280 meters above sea level na spilling level. May taas na 0.5 meter, katumbas ng 65 meters per second ang discharge o inilalabas na tubig sa dam na posibleng magdulot ng pagtaas sa antas ng Agno River. Inabisuhan na ng otoridad ng preemptive evacuation ng mga nakatira malapit sa Agno River. At meron na rin silang ginawang announcements na kung kinakailangan talagang lumikas at lumayo sa tabi ng Agno River, at lalo na yung mga barangays, municipalities na to, meron na pong mga abiso yan na dapat lumikas at pumunta sa high grounds.
Sa datos ng PDRRMO, 24 na bayan sa Pangasinan, katumbas ng 331 na barangay ang apektado tuwing tumataas ang antas ng Agno River base sa 100-meter danger zone o 100-meter na pag-apaw ng tubig mula sa ilog. Nasa 143,118 ang estimated population sa kabuuang mga barangay. Ang dadalyon ng water release ng San Roque Dam ay sa Eastern Pangasinan, tapos Central, going to Lingayen Gulf, doon na mag-exit. Sa bayan ng Bayambang, nakabantay ang MDRRMO sa mga residenteng nakatira sa gilid ng Agno River. So kung sakali man pong tumaas itong ilog at bumalik sila sa ating evacuation center, handa naman po tayo at handa po tayo sa ating mga relief. Kung tataas, lilipat kami. As of 8 a.m. ngayong araw, nasa above normal level ang Agno River sa bahagi ng Bugalyon, Pangasinan. Chris, nilinaw at binigyang diin naman ng Pangasinan PDRRMO at ng Office of the Civil Defense na ang pag-release ng tubig ng San Roque Dam ay walang magiging epekto sa mga bayan ng Kalasyaw, San Fabian at maging sa lungsod ng Dagupan. Ibig sabihin, sakali man na may maranasang pagbaha sa Dagupan City, Kalasyaw at San Fabian, ito po ay hindi resulta o epekto ng pag-release ng tubig ng San Roque Dam. Yung tubig kasi sa may San Roque Dam ay didiretso sa may Agno River palabas ng Lingayen Gulf. Ibig sabihin, hindi po yan dadaan sa Sinukalan River, Marusay River at maging sa may Pantal River. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sa video na ito, makikita ang pagresponde ng mga otoridad sa loader na nahulog sa banging kahapon sa bahagi ng Lower Kesbang, poblasyon La Trinidad, Benguet. Sakay ng loader ang ilang empleyado ng Benguet Provincial Engineering Office. Nasawi ang dalawang sakay ng loader habang dalawang iba pa ang sugatan kabilang na ang driver ng loader. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga sugatang biktima. Base sa inisyal na investigasyon ng La Trinidad Police Station, papunta sana ang grupo sa Barangay Bining upang magsagawa ng road clearing operations sa nangyaring soil erosion doon. Habang pababa sa pakurbadang bahagi ng kalsada, nawalan umano ng preno ang loader dahilan para mahulog ito sa bangin na may lalim na 100 metro. Pamunuan ng Mangaldan National High School, inirekomenda ang Saturday class bilang make-up classes. Tunghayan sa report. Mahigit isang linggo nang suspendido ang klase ng mga estudyante sa Mangaldan National High School dahil na rin sa mga nagdaang bagyo na sinasabayan pa ng epekto ng habagat. Dahil sa nararanasan pa rin sama ng panahon, hindi pa malinaw kung kailan babalik ang face-to-face classes. Ngayon pa lang, pinag-aaralan na ng pamunuan ng Manghay kung magpapatupad sila ng Saturday class bilang make-up classes. Sakali man, irerekomenda nila ito sa Division Office at aantabayanan kung ito ay aaprubahan. So kung sakasakali at naubos na yan, posible na mag-recommend tayo ng make-up classes during Saturdays. Kabuang 180 school days ang non-negotiable contact time para sa school year 2025-2026. Meron namang buffer days na pwedeng i-offset sa ganito mga pagkakataon na nasususpindi ang klase dahil sa sama ng panahon. Kasi syempre hindi naman natin tinitiyak ang 100% na learning sa ADM na binibigay natin. Kaya kung mag-resume ang klase, magkakaroon ng adjustments. Pabor naman ng ilang magulang sa plano na pagkakaroon ng Saturday class ng Mangaldan National High School. Ibang-iba raw kasi kung mayroong face-to-face classes kumpara sa modular learning. Oo, kailangan din nila yun para matuto sila. Samantala, nilinaw ng Manghay na bago ipatupad ang Saturday class ay dapat pa itong isang guni sa mga magulang. Sa oras na pumayag ang mga magulang ay saka iaakyat sa Schools Division Office ang rekomendasyon ng paaralan. Sakali naman na hindi maaprubahan, ay magpapatupad na lang ng 1-hour remedial class tuwing school days. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pasok at klase sa ilang lugar sa Cagayan at Aurora sinuspinde dahil sa banta ng tsunami matapos ang malakas na lindol sa Russia. Sundan sa report ni Glam Caligdan Dizon. Nagsasagawa ng coastal monitoring ang mga kawani ng Cagayan Valley RDRRMO dahil sa banta ng tsunami
matapos ang naitalang malakas na lindol sa Russia. Inalerto ang mga residenteng nakatira sa coastal area sa lalawigan ng Cagayan. Ipinagbabawal na rin ang paglalayag ng mga mangingisda at maging ang biyahe sa karagatan. Malalakas naman ang alon sa isla ng Calayan, partikular sa mainland Calayan at Babuyan Claro ngayong hapon. Nagpatupad na rin ng preemptive evacuation sa ilang district hospital sa Cagayan. Inilipat ang mga pasyente mula sa Ballesteros District Hospital sa Cagayan Breeding Station. Naghahanda na rin ng preemptive evacuation ang Apari Provincial Hospital, Santa Ana Community Hospital, Alfonso Ponce Enrile Memorial District Hospital sa bayan ng Gonzaga. Samantala, as of 1 p.m. ngayong araw, nagpatupad ng suspension sa klase at pasok sa gobyerno ang ilang lugar sa Cagayan dahil sa banta ng tsunami. Granular class suspension naman ang ipinatupad sa bayan ng Santa Teresita. Kansilado ang pasok sa government offices at klase sa Batanes General Comprehensive High School. Nakaantabay ang mga kawani ng BFB Batanes upang masigurong ligtas na makauwi ang mga mag-aaral. Nagsuspindi rin ng pasok sa trabaho at klase sa lahat ng antas sa mga paaralang nasa coastal areas sa Kasiguran, Aurora. Bawal na rin ang mga paglalayag maging ang mga water activities sa lugar. Nagpatupad din ng preemptive evacuation sa ilang coastal barangays. Glam Calicdam D-Zone, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sugat sa ulo ang tinamo ng 39 anyos na lalaki matapos umano siyang tagain ng kanyang kainuman sa Barangay Muta, Kasibu, Nueva Vizcaya. Pinapayuhan daw ng biktima ang 21 anyos na sospek na huwag manggulo kapag nakainom. Pero posible umanong minasama ng sospek ang sinabi ng biktima kaya umalis. Pero pagbalik, may dala na siyang itak at tinaga ang ulo ng biktima. Tumakas ang sospek matapos ang insidente. Pinaghahanap na siya ng mga pulis. Nagpapagaling naman ngayon sa ospital ang biktima. Binabarena ang bahaging yan ng kalsada matapos mahulog doon ang isang truck. Ayon sa may-ari ng truck, bigla na lamang daw bumagsak ang sasakyan sa umano'y sinkhole o malaking butas sa San Juan de Union. Lumambot umano ang lupa dahil sa mga pag-ulan. 2 sa 3 sakay ng truck ang nasugatan. Ilang tricycle driver sa Dagupan City ginagamit na dahilan ang baha upang maningin ng sobra ayon sa ilang commuters. Sundan sa report. Mula sa isang bus terminal sa Perez Boulevard, nagpatid ng tricycle si Cindy, di tunay na pangalan, sa Barangay Maluod noong Sabado. Nagulat daw si Cindy nang singilin siya ng 400 pesos ng driver. Ang dahilan daw ng driver, mahirap bumiyahe sa baha. Yun daw po yung pinakamababang rate nila. So pati po yung ibang mga tricycle driver. So parang nagtulungan po sila na yun po yung talagang singil daw po dapat nila. Batid ng pamunuan ng Public Order and Safety Office na may mga nananamantalang tricycle driver at nirarason ang baha upang maningil ng sobra sa mga pasahero. Pero wala pa naman daw naghahain ng formal na reklamo sa kanilang tanggapan. Panawagan na lang sa mga tricycle driver po natin na pag nang umabot na may mag-complain sa amin at makuha yung sticker number nila at may complain at agad po natin silang pa-iimbitan dito sa opisina po ng Poso. Hindi naman daw lahat ng tricycle driver ay naniningil ng sobra sa kanilang pasahero. Si Jonathan, maayos daw silang nag-uusap ng kanyang mga pasahero upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Pusa na siyang nagdadaglag, nakakaintindi po siya. Yung mga iba kasi, medyo garapal na sila eh. Samantala, dahil sa epekto ng mga nagdaang kalamidad, naglabas ng kautusan ng LTO upang palawigin hanggang August 8 ang settlement sa traffic apprehension cases mula July 21 hanggang July 25. Extended din hanggang August 8 ang validity ng driver's license at motor registration na napaso noong July 21 to 25, 2025. Naman natin na 3 typhoons ang dumaan. Talagang nasalanda ang halos lahat ng parte ng Pilipinas. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon.
Antas ng Marusay Sinukalan River lampas pa rin sa critical level. Narito ang report. Mataas pa rin ang antas ng tubig sa Marusay Sinukalan River. Lampas pa rin ito sa critical level. Nananatiling baha ang 18 barangay sa bayan. May ilang lugar pa na imbis na humupa ang baha ay patuloy pang tumataas sa kabila ng unti-unting pagbuti ng panahon. Bunsod ito ng malakas pa rin na buhos ng ulan sa uplands o sa bahagi ng Benguet. Ito po ay epekto na po nung advisory na ibinaba po sa atin na ang Benguet po ay under yellow rainfall alert pa rin kung kaya't sila ay nakakaranas ng pabugso-bugso pa ring pag-ulan at yung pong tubig ay inaasahan po natin na bababa po yun dito sa ating ilog sa Sinukalan Marusay River. Hindi pa rin pinapayagan ng LGU na umuwi sa kanilang bahay ang mga evacuee. Karamihan po ng ating mga displaced individuals ay nanatili pa rin po sa ating evacuation center para masigurado naman po natin yung kanilang kaligtasan. As of 1 p.m. ngayong July 30, mahigit pa sa 100 pamilyang nasa mga evacuation center sa Calasiao. Gaya ni Aling Merly mula sa Barangay Poblacion East na lampas tuhod pa ang baha sa kanilang bahay. Hindi pa kasi hanggang kuwan patuhod yung namin, wala kaming higaan. May mga hot meal na ibinibigay araw-araw sa mga evacuee. Regular din na minomonitor ang kalusugan ng mga ito. Mayroon pang konti, madam. Kasi pag nabaha, wala na. Uwi alis na kami. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang bata umakyat sa bubong ng covered court at tumalon sa maruming ilog. Tutukan sa report. Huli ka mga ilang menor de edad sa Mabitak, Laguna na umaakyat sa bubong para tumalon sa ilog noong kasagsagan ng masamang panahon. Babala po, huwag niyong gagayahin ang nasa video dahil delikado ito. Tumalon ang batang iyan mula sa mataas na bubong ng covered court. Ang kanyang mga kasama, inakyat naman ang katabing opisina ng LGU para magsilbi itong diving board. Aminado ang mga bata na ilang beses silang sinaway ng mga otoridad pero paulit-ulit pa rin silang tumatalon sa ilog. Bukod po sa delikado, ilang beses na ring nagbabala ang Department of Health na huwag maligo ang maglaro sa maruming tubig dahil pwede itong pagmulan ng mga sakit gaya ng leptospirosis. Ayon sa hepe ng Mabitak Disaster Risk Reduction and Management Office, nabubutas na ang bubong ng opisina dahil sa peligrosong stunt ng mga bata. Plano nilang lagyan ng harang ang dinaraanan ng mga bata para hindi na makaakyat sa bubong. Samantala sa Dugupan City, simula pa noong nakaraang linggo, lumulusong na sa baha ang 69 anyos na si Nanay Charito, residente ng Zone 2, Barangay Maluwod. Pero kailangan maghugas ng paa, sabunin, tapos lagyan ng alcohol. Yun. Pero ayon sa Health Authority, hindi lang leptospirosis at hindi lang alipunga ang maaring makuhang sakit sa baha. Posible rin na tama ng diarrhea ang isang tao. Kapag ang isang tao po ay lumusong, higit lalo kapag siya po ay lumangoy, maaari niya pong ma-ingest o mainom po yung tubig baha. At kapag nangyari po yun, maaari na po siya magkaroon po ng acute diarrhea po. Maaari ring makakuha ng pneumonia at iba pang lung infections dahil naman sa pabago-bagong panahon, lalo na ang pag-uulan na naka-aapekto sa immune system ng isang tao. At kapag mababa ang immune system, posibleng makapitan ng influenza-like illness. Maaari ring tamaan ng typhoid fever, cholera, hepatitis A at iba pang skin infections. Pangunahin po talaga na rekomendasyon ng Department of Health ay iwasan po natin ang paglusong sa baha. Ngunit kung hindi po tayo makakaiwas sa paglusong at may kailangan po talaga tayong gawin, ang aming pong payo ay magsuot po ng mga pananggalang. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Patay ang isang tanod matapos na barilin habang nagpapagasolina sa Bayambang, Pangasinan. Naka-alerto CJ Turida. Patay ang 60 anyos na dating guro at ngayon isang negosyante at CVO sa Barangay Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan na si Alfredo de la Cruz matapos sumanong barilin ng kanyang kapitbahay. Sa investigasyon ng pulisya, pasado alas 6 ng umaga kahapon, habang nagpapagas ng sasakyan ng biktima sa isang gasolinahan, nilapitan siya ng sospek at binaril sa ulo. Sa tulong ng CCTV, nakilala ang sospek. Tumakas ang sospek pero nahuli siya sa dragnet operation ng otoridad sa bayan ng Sual. Old grudge. Dahil po ay ito pong biktima ay nagpa-blatter po sa barangay ng Bicol Norte sa Bayambang dahil sa reklamong sinarahan nitong suspect yung daanan niya nila papunta sa kanilang bahay, right of way. Wherein ang claim nitong biktima ay hindi naman po nila parehong pagmamay-ari yung kalsada. Siguro yung nagtanim na ng galit yung suspect hanggang siguro natiyempuhan yung kapatid ko. Napag-alamang may mga kaso ang suspect na pansamantalang nakalaya sa bisa ng bail. Nahaharap siya ngayon sa kasong murder. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang suspect pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Naisakay na sa Philippine Air Force C-130 plane ang nasa 80 stranded na mga residente at turista sa Batanes dahil sa naranasang sunod-sunod na sama ng panahon nitong mga nagdaang araw. Mga lokal na may nilakad sa mainland Batanes ang ilan sa mga stranded, kabilang na ang mga turistang nakansela ang flight dahil sa epekto ng kalamidad. May dala rin na food and non-food items ang eroplano mula sa Office of the Civil Defense at DSWD, kabilang ang mga gamot para sa mga residenteng naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Matatandaang halos isang linggo nang kanselado ang mga flight sa Basco, kaya minabuting i-request ng provincial government sa Philippine Air Force ang C-130 plane para tulungan ang mga stranded na mga turista. Lumapag ang C-130 plane sa Lawag International Airport para ibaba ang mga sakay bago lumipad pabalik ng Villamor Air Base sa Maynila. Mga kapuso, maulap ang panahon ngayong araw at may tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Dahil yan sa patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat na nagdudulot ng maulap na kalangitan lalo na sa hilagang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng malakas na ulan sa Ilocos Region, lalo na sa La Union, gayon din sa Cordillera Administrative Region, kabilang na ang Benguet at Abra. Uulanin din ang kanlurang bahagi ng Central Luzon, kaya mag-ingat po sa banta ng baha at landslide. Posible ring ulanin ang ilang pang bahagi ng bansa. Fanboy mode is on si pambansang ginoo David Licauco sa other half ng Team Barda na si Barbie Forteza. Ang galing ni Barbie Forteza, yan ang caption ng Sparkle actor sa kanyang post sa X nang mapanood si Barbie as Luna sa premiere night ng kapuso horror film na P77. For the kilig naman ng Barda shippers dahil sa support ni David kay Barbie. Mga kapuso, sugod na sa mga sinihan dahil showing na simula ngayong araw ang P77 na obra ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Dinagsa naman ng fans ang Kapuso Mall Show sa San Carlos City, Pangasinan sa kabila ng masamang panahon. Silipin sa report. Avisala Eshma,
Yan ang naisip parating ng Encantadia Chronicles Sangre Stars dahil sa sobrang init ng pagtanggap sa kanila ng mga taga-Pangasinan sa kanilang mall show noong weekend sa San Carlos City. Sa opening number pa lang, hiyawan na ang crowd na mas lalong tumindi nang mag-perform na si sparkle artist Therese Malvar. Nag-umapaw naman ang kilig ng fans nang kantahan sila ni sparkle artist John Lucas. Sobrang warm ng pag-welcome sa amin ng mga taga-Pangasinan, kaya sobrang thankful po kami. Ang daming fans ng mga Encantadia. At saka sobrang na-appreciate namin sila dahil iba sa kanila, naranasan pa yung bagyo eh. Oo. Grabe, so para mag-effort pa sila pumunta rito, supportahan ng mga cast ng Encantadia. Fiery performances naman ang hatid ni Sangre Flamara, played by Faith De Silva para sa audience. Dito po namin nararamdaman kung kasing lamig nga ng puso ni Mitena ang panahon ngayon, kasing init nyo naman na suporta ang mga Hatorians, di ba? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, tsaka sa mga kabataan na umattend ngayon. Chillingly powerful production number ang pasabog ni Kera Mitena, Rian Ramos in her medley song. Mga kapusong Pangasinense, thank you so much sa inyong suporta sa Encantadia and for coming and making us feel welcome dito sa Pangasinan. Dumagundong ng palakpakan at hiyawan mula sa mga Pangasinense ang sumalubong kay Bianca Umali na gumaganap bilang sa Sangretera. Nakakatuwa kasi kahit na ilang beses na po kaming nakapagpabalik-balik dito sa Pangasinan, ako po para sa iba't ibang proyekto ko, masaya po ako kasi patuloy lang na mainit ang pagtanggap nila sa akin dito. Nag-enjoy rin ang audience sa mga inihandang games kasama si sparkle artist Sean Lucas na host ng Kapuso Mall Show. And because the Encantadia fever is on, nagpasiklaban sa Encantadia cosplay ang ilang chikiting. May nagbihis na alatera. At meron ding rumampa in Mitena outfit. Hindi lang ang mga manonood ang naaliw, kundi pati mismo ang cast ng Encantadia. Nakakatuwa talaga at nakaka-excite. At ang gagaling talaga nila, gumawa din ng mga version nila ng mga costumes. Nakakatulong ng puso kasi ang sinasabi nga nila, you know you made it kapag in-impersonate ka na ng mga tao. Kapag ang mga bata lalo ay nakikita na very expressive sila, na iniidolo ka nila at superhero ka ng mga buhay nila. Kaugnay ng kanilang misyon na makapaghatid ng ngiti sa kapwa, nagpaabot naman ng mensahe ang cast para sa mga kapusong naapektuhan ng nagdaang kalamidad sa Pangasinan. Magtulungan po tayo, please stay safe and please stay safe and dry at lagi po tayo magdasal. Siyempre, para sa kaligtasan ng lahat. Sa mga nasalanta, siyempre, gaya po ng dati, patuloy pa rin tayong babangon. Ano man ang pagsubok na dumaan sa atin, gaya ng dati. Magtutulong-tulungan po tayo ulit na maibalik yung dating sigla natin. Sa lahat ng mga nasalanta, don't worry, nandyan naman po ang Kapuso Foundation. Sa mga kaya ding mag-donate, let's all work together. Sana po ay tayo maging ready. Tayo mag-stock ng pagkain, tayo ay lumikas na maaga kung lugar natin ay bahain at may hirapan. At syempre, wag na wag rin po nating iiwan ang ating mga alagang hayop. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.